So ano nga ba yung 5 common mistakes na ginagawa ng newbies dito sa Ragnarok The New World? Hey guys, this is BM, and if bago pa lang kayo sa mga social media pages natin, mag-follow and subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga panibago nating upload regarding kay Ragnarok The New World. Let's go! So, welcome back mga tol, no? So today, pag-usapan natin ngayon yung 5 common mistakes na ginagawa ng newbie dito kay Ragnarok The New World. So, huwag na natin ito patagalin at simulan na natin to. Number 1 is not doing the map exploration. Now, si map exploration guys, napaka-importante niya dahil unang-una makakapag-unlock kayo ng mga teleport portals para kumbaga kapag may quest kayo, shortcut na lang. Kumbaga magte-teleport na lang dun sa portal na yon and you will be able to get into that place much more faster. Aside from that, makakakuha rin kayo ng mga resources like adventure coin, yung mga upgrade materials at also pang refine, makakakuha din kayo dyan. At the same time, you will also get pet tags and also cards, no? So, yun yung mga bagay na pwede nyong makuha when you're actually doing the map exploration. Okay? Now, when you're clearing those, you're also unlocking gears. Pwede makakuha kayo ng headwear, backwear, or anything na meron doon sa available rewards ng map exploration. So, napakalaking advantage yan guys kapag ginagawa nyo yan. Even ako, I admit the same mistake. Okay, kumbaga ako din mismo hindi ko siya nagagawa pa. That's the reason why I want you to also know na mas maganda na ginagawa nyo siya para hindi kayo ma-behind sa progress. Okay? Number 2 is not attending the guild events. So, dito sa guild events guys, kapag uma-attend kayo, nakakakuha kayo ng merit. Yung merit guys, magagamit nyo siya through the guild shop na pwede nyo rin ipambili ng mga upgrade materials and refine materials. You can also get, I think, yung guild hearty meal na ginagamit natin in a daily basis dito. So, activate nyo lang yung buff na yun para nagre-recover kayo ng HP and SP. Aside from that, of course, syempre, kapag hindi kayo ma-attend ng mga guild events, matik yan na baka makick kayo ng guild founder nyo or nung guild master nyo. So, maganda na uma-attend kayo dyan para at least natututo din kayo on how to clear things out pagdating doon sa mga dungeons kasi kapag meron kayong guild guys, mas magandang maglaro. Okay, kumbaga may kasama kayong nag-grind ng game na yon. So, make sure that you attend this one. Usually, nangyayari naman siya every, I think, Wednesday ata yun or Tuesday, if I'm not mistaken. Pero makikita nyo naman sa screen. So, yung guild banquet, basically, isang attendant lang naman yan guys, no? So, mas maganda na ginagawa nyo siya in a weekly basis para at least hindi din kayo nabibehind sa mga resources na nakukuha ng mga guildmates nyo and also yung other players na nakakuha rin ng resources by just attending these events. Okay? Number 3 is not doing the mini events. Itong mga mini events na to guys, nag-a-appear din siya weekly. So everyday, merong iba't ibang mini events na nag-a-appear dito sa game na to. Whether you are looking for a chest, tapos papatayin yung chest, makakuha kayo ng resources doon. I think mga gears yon usually. Meron ding mga events na kailangan you are in a team para ma-clear nyo siya. So, make sure na ginagawa nyo yan guys kasi limited lang yan in a weekly basis and meron lang siyang specific timeline na available. So, kapag hindi nyo nagagawa, let's say for example, na-skip nyo yung mga events na yon, sayang din yung resources na makukuha nyo from it. So, make sure na maging attentive kayo pagdating sa calendar kasi dito sa calendar, makikita nyo yung schedule ng mga mini events na lalabas dito kay Ragnarok The New World. Okay? Number 4 is not recycling your blue and epic gears. Now, yung iba dito guys, hindi pa alam kung paano mag-recycle. So, napakadali lang naman guys. So, pupunta lang kayo sa inventory and then you will click this button. And then once you click this button, it would ask you to recycle or even fuse. So, click nyo lang yung recycle. Tapos, iselect nyo lang yung blue gears and also yung purple gears. Ang purpose nito is to make sure to reduce weight onto your inventory. Okay, so tatanggalin nyo yung weight sa inventory nyo para makapag-loot pa kayo ng mga other items, especially kapag AFK grinding kayo. Doing this will actually give you adventure coins and napaka-importante rin ng adventure coins especially sa forging. Especially kung naghahanap din kayo ng specific gear na para sa character nyo. So, napakalaking importance ng forging dito guys kaya dapat yung adventure coin pina-farm nyo rin talaga siya. Okay, very useful yan dito sa game na to. Alright?
And number 5 is not buying potions and even using the daily meal buff. So napakalaking bagay ng daily meal buff dito sa game na to dahil it gives you additional recovery for HP and also SP. At the same time, syempre, kailangan nyo rin talaga ng pots para makakapag-AFK grind kayo. So ang ginagamit din ng pambili ng pots is adventure coin. So mas maganda din talaga na nakakapag-farm kayo ng adventure coin. By the way, if you do all these things in a daily basis, you will be able to also get adventure coins and other resources. So I think it's a win-win kapag tinatapos nyo yung mga events na to. No? Hopefully, this video will actually help you out on your progress dito sa Ragnarok The New World. Currently, level 60 pa lang tayo. Pa 61 pa lang tayo, guys. Hopefully, mag 62 tayo today para at least magawa pa natin yung mga ibang bagay na kailangan natin gawin dito. But anyway, yun lang guys. Maraming salamat ulit sa panonood. And by the way, kung hindi pa kayo naka-follow sa mga social media pages natin, mag-follow na kayo para lagi kayong updated pag meron tayong panibagong upload regarding this game. Yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. This is BM again and alam nyo na. Peace out!